To sponsor the measure, I move that we recognize Senator Francis Kiko Pangilinan. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, ladies and gentlemen of the Senate, as chairperson of your Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, I rise today to sponsor Senate Resolution 145. Today is the 31st day of our 60th rice import ban. Nangangalahati na tayo sa isang government intervention na parang gabang time out, kumbaga sa basketball. Bumili lang ang coach ng ilang sandali para ayusin ang buong play. Hihinga lang din sana sandali ang ating mga magpapalay. Pero kahit na mas masagana ang ani, patuloy pa rin ang pagbagsak ng farm gate price ng palay. Kahit mas masagana ang ani, hingal kabayo pa rin. Kakahabol sa maayos na kita ang ating mga magsasaka. Isang taon matapos ibaba ng Executive Order 62, ibaba ang taripa mula 35% hanggang 15%, bumaba ang farm gate price sa average na 7.66 pesos na lamang kada kilo ng palay. Mula Hulyo 2024 hanggang Hunyo 2025, ang average price ng tuyong palay ay bumaba ng halos 8 pesos kada kilo. Sa maraming rehiyon sa Pilipinas, ibinebenta na ngayon ng mga magpapalay ang kanilang ani ng palugi ng 3 hanggang 5 piso kada kilo. Ang laki ng lugi ng mga rice farmer dahil ang average cost of production ng palay ay 13.51 pesos kada kilo. Ang daming hinaing ng ating magpapalay, tulad ni Mang Arnel ng Nueva Ecija. Noong nakaraang taon, 24 pesos kada kilo ang benta niya ng kanyang ani. Ngayon, Setyembre, ang ani niya ay 200 na kaban ng palay, 11 pesos lang kada kilo ang alok sa kanya. Ang kanyang daing sa halip na kumita, nalulugi na siya sa tuwing nagtitinda. At sabi niya, kung ganito raw lagi, baka huling taon na niya sa bukid. Wala nang kita, baon pa sa utang. Kung ganito ng ganito, iiwan na ni Mang Arnel ang pagsasaka. Sasama na siya sa 1.23 million na farm workers na umalis sa sektor ng agrikultura nitong Abril hanggang Hulyo ng taong ito. 1.23 million ang nawalan ng trabaho. Hindi lang ito kwento ng isang tao. Kwento ito ng halos 3 bilyong magpapalay. At kung umalis ang ating mga star player, ika nga, sino ang magsisiguro ng kanin sa bawat hapag ng mga Pilipino? Nung nilagdaan ang EO62, ang pangako ay dahil mas maraming import, mas murang bigas para sa mga mamimili. Binabaan ng gobyerno ang taripa, kaya bumaba ng 7 pesos kada kilo ang landed cost ng imported na bigas. Pero wala pang piso kada kilo ang natipid ng mga mamimili. Ang panalo, mga importer at trader, binulsa ang difference ng 7 pesos at less than 1 peso kada kilo. Ang mga talunan, mga magpapalay tulad ni Mang Arnel at pati na rin ang ating mga mamimili. Ang talo, gobyerno. Sa loob ng 4 na buwan ng EO62, ang mga kita mula sa taripa ay bumaba ng 9.24 billion pesos. Pagkaroon ng isang taon, umabot na sa 27 bilyong piso ang hindi natin nakolektang taripa dahil nga 15% na lang at hindi 35% ito. Napunta sana yung 27 billion sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa mas magagandang binhi, makinarya, pagsasanay, pautang para sa ating rice farmers. Sa pagbaba ng taripa, imbis na mamuhunan ka nga sa ating home team, parang pinondohan pa natin ang kalaban. Pinamigay natin ang budget na nakalaan para sa pagdepensa ng ating home team, ng ating mga magsasaka. Natupad bahagya ang pangako ng EO62. Sa isang taon, mula Hunyo 2024
hanggang Hunyo 2025, bumaba rin ang rice retail price ng 7.49 pesos kada kilo. Pero may ibang dahilan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Bumaba dahil din sa paghina ng world market prices at sa maximum retail price na ipinatupad at ipinataw ng gobyerno. Ayon sa datos, tuwing marami ang import, bumabagsak ang mga presyo ng palay sa bukid. Pero hindi gaanong bumababa ang mga presyo ng bigas sa palengke. At hindi rin matagal na mababa ang presyo. Ulitin natin, masagana ang ani ngayong taon. Sa katunayan, tumaas ang palay output natin. Sa unang kalahati ng 2025 ng 6.4%, umabot ito sa 9 million metric tons. Magaling ang naging production. Pero patuloy na bumubuhos ang mga import, 2.67 million metric tons noong Hulyo 2025. Hindi pa tapos ang taon, inaasahan sa buong taon baka umabot ang imported na bigas ng 4.4 million tons. Dumating ang karamihan sa mga imported rice noong Marso hanggang Mayo, kasabay ng dry season harvest. Kaya kung kailangan ng ating mga magpapalay ang pinakamagandang presyo para sa kanilang ani, ay siya naman ang bumabaha ng imported na bigas sa merkado. Nakakayak para ang sitwasyon. Parang yung ating MVP sa court, ang ating captain ball, pero hinahayaan naman ng referee na madagdagan pa ng isang player ang kalaban para harangan ang bawat attempt ng ating best player. Tali rin ang kamay ng NFA na dapat bumibili sa ating magpapalay sa tamang presyo. Puno ang mga bodega nito ng 453,000 metric tons ng bigas na kaimbak para sa 11 araw na konsumo. Kaya naman kahit na masagana ang ani, walang NFA na bibili ng kanilang ani at magsa-stabilize ng rice prices. At sa ganitong paraan, umi-score na naman ang imports. Nababox out ang ating lokal na palay na patuloy na pag-import sa panahon ng anihan. Kaya nga mayroong 60-day rice import ban. Pinapahina ng patuloy na pagbagsak ng farm gate prices ang ating mga magpapalay. Limitado ang kapasidad ng NFA na bumili at mag-imbak ng palay. At sa mababang taripa, hindi halos nakikinabang ang gobyerno sa pondo. Mr. President, ngayon ang 31st day ng timeout. Lahat ay naghihintay, gutom para sa tunay na solusyon. Kung ganyan pa rin ang EO62, iiwan na ng mga magsasaka ang kanilang mga bukid. Mawawala ang mga trabaho sa kanayunan, mawawala ng dagdag na kita ang gobyerno at mataas pa rin ang presyo ng bigas para sa mamimili. Mr. President, nung na-issue ang EO62 last year, just before, tumaas ng hanggang $700 per metric ton ang imported na bigas sa world market. Today, the average price of 5% broken na bigas sa world market ay $376 na lang. From about $700+ last year to around $376 this year. Bumagsak na ang presyo ng bigas sa world market ng 40%. Panahon na para itaas ang taripa, ibalik sa 35% dahil ang laki ng kinikita. Mababa ang taripa, mababa ang presyo ng bigas sa world market, ang laki ng kita ng mga importer. Para na rin po nating nilubog sa import ang mahigit na 2.8 milyong mga magsasaka kung hindi natin ibabalik sa 35% ang taripa sa imported na bigas. Depensahan po natin ang ating mga magpapalay. Daing nila napakababa ng presyo ng palay dahil nga bumabaha ng imported na bigas. Maraming salamat, Mr. President. I therefore seek the approval of Senate Resolution 145.